Ang lagitik ng gulong ng maleta sa makintab na sahig ng internasyonal na paliparan, ang puting ilaw, ay tumatama sa daan-daang nagmamadaling mukha na nagkakasalubong. Ngunit sa isang maliit na sulok malapit sa huling hanay ng mga metal na upuan, isang maliit na pamilya ang mahigpit na magkakayakap, na tila natatakot na sa isang iglap ng pagbitaw, ang lahat ay guguho. Si Raza, ang ama, isang lalaking lampas 40 anyos, na may pagod na mukha na tila gising sa maraming magdamag. Sa tabi niya ay si Lali, ang asawa na mahigpit na nakayakap sa kanilang 8 taong gulang na anak na babae. Si Daria ay patuloy na nakatingin sa automatikong pintuan na bumubukas at sumasara ng walang tigil na may naguguluhang tingin. Samantalang ang kanyang 5 taong gulang na kapatid na si Arash ay nagsisimulang magreklamo dahil sa gutom at takot na hindi niya mapaghihiwalay. Hindi sila mga turista, hindi rin sila mga pasaherong naghihintay ng flight transfer o ordinaryong pasaherong na delay. Ang pamilyang ito ay mga refugee mula sa Iran na umalis sa kanilang bayan nang hindi nalalaman kung saan ang kanilang tunay na patutunguhan. Alam lamang nila ang isang bagay, kung babalik sila, maaaring hindi na ligtas ang kanilang buhay. Ang eroplanong nagdala sa kanila sa Pilipinas ay lumapag bago maghating gabi. Akala ni Raza, ang pagdating dito ay pansamantalang hintuan lamang bago magpatuloy sa paghahanap ng asylum sa ikatlong bansa. Ngunit nang maging hindi kumpleto ang ilang dokumento, nang maantala ang koordinasyon, at nang unti-unting lumabas ang katotohanan na maaari silang maiipit sa lugar ng paliparan ng walang anumang katiyakan, hindi na alam ng lahat ng miyembro ng pamilya kung ano ang susunod na gagawin. Binuksan ni Lali ang kanyang lumang tela na bag upang hanapin ang bote ng tubig, kaunti na lamang ang natira sa ilalim. Ibinahagi niya sa 2 anak ang bawat patak, na tila ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Tiningnan ni Raza ang flight schedule board at pagkatapos ay dismayadong yumuko. Bahagya lamang siyang makabasa ng Ingles, ngunit sapat na ang tingin ng kawani sa counter kanina upang malaman na ang problemang ito ay hindi malulutas sa loob ng ilang minuto. Sa kanilang paligid, patuloy ang paglakad ng mga tao, ang mundo ay patuloy na umiikot sa normal na orbit nito. Ngunit para sa pamilyang ito, tila huminto ang oras sa lumang metal na upuan. At sa gabing iyon sa paliparan na hindi natutulog, isang grupo ng mga tao sa Pilipinas ang malapit ng patunayan na ang pagmamalasakit ay hindi lamang isang matatamis na salita sa papel, kundi isang pag-abot ng tulong sa isang tao sa oras ng kanilang labis na pangangailangan. Pagkaraan ng halos 1 oras, ang mahinang iyak ni Arash ay nagsimulang lumakas na umakit sa pansin ng isang babaeng Pilipino na nagtatrabaho sa customer service counter sa gabi. Si Ate Mia, isang 29 taong gulang na ground coordinator, ay sanay na sa mga pasaherong na delay, nawalan ng bagahe at lahat ng uri ng kaguluhan sa paliparan. Ngunit ang imahe ng pamilyang ito ay nagpatigil sa kanya upang tumingin ng mas matagal kaysa karaniwan. Lumapit si Ate Mia na may malumanay na ngiti, dahan-dahan at malinaw siyang nagsalita ng Ingles. "Are you okay?" Tumingala si Raza. Nagtagal siya ng ilang sandali bago sumagot sa nanginginig na boses. "We cannot go back. Please help my children." Sa maikling pangungusap na iyon, agad na napagtanto ni Ate Mia na hindi ito ordinaryong problema sa tiket ng eroplano. Umupo siya ng pantay sa paningin ni Daria. Inabot ang pakete ng pandesal na dala niya sa bag para sa bata. Nag-aalangan si Daria sandali bago maingat na tinanggap ito. Agad na nagtaas ng kamay si Lali, na tila nagmamadaling nagpasalamat sa paraan na nakita niyang ginagawa ng mga Pilipino sa telebisyon. Ang kilos na iyon ay sabay-sabay na nagpapahiwatig ng pag-aalala, pagpapasalamat at sakit. Mahirap ang komunikasyon, hindi masyadong marunong mag-Ingles si Raza. Si Lali ay halos hindi makapagsalita at ang mga bata ay mahigpit na nakayakap sa kanilang ina. Agad na tinawagan ni Ate Mia ang kanyang team leader at nakipag-ugnayan sa isang voluntaryong tagapagsalin ng Farsi sa pamamagitan ng network ng mga emergency support organization. Habang naghihintay, nagdala siya ng mga manipis na kumot para sa 2 bata at naghanap ng ilang bote ng inumin. Hindi nagtagal, dumating ang mga opisyal ng imigrasyon, seguridad at mga kinatawan mula sa mga humanitarian organization sa paliparan.
Lahat sila ay nakapalibot sa isang maliit na bilog, walang sigawan, walang pagtataboy, tanging mga maingat na tanong lamang dahil naiintindihan ng lahat na ang mga taong nasa harapan nila ay dumaan sa mas maraming bagay kaysa sa ilang salita ang makapaglalarawan. Sa pamamagitan ng putol-putol na pagsasalin, unti-unting nabunyag ang kwento ng pamilyang ito. Dati ay nagtatrabaho si Raza sa media at nagkaroon ng alitan sa mga makapangyarihang tao sa kanilang lugar. Siya ay binantayan, pinagbantaan, at sa huli ay kinailangan niyang takasan ng biglaan kasama ang kanyang pamilya. Lahat ng dinala nila ay iilang mahahalagang dokumento, iilang set ng damit, kaunting pera, at pag-asa na hindi magsasara ang isang bansa sa kanila. Nakikinig si Ate Mia sa katahimikan at tumango. Lumingon siya at tiningnan ang dalawang bata na nagsisimulang kumain ng pandesal ng may labis na gutom. Ang imaheng iyon ay nagpababa ng tensyon sa paligid ng usapan dahil anuman ang nasyonalidad, relihiyon o wika, ang mga magulang ay may parehong tingin kapag natatakot silang hindi na nila kayang protektahan ang kanilang mga anak. At sa gabing iyon, hindi nagsimula ang Pilipinas sa isang dakilang pangako, walang magarbo na anunsyo, tanging isang maliit na grupo ng mga opisyal na piniling makinig, piniling maniwala sa sangkatauhan, at piniling huwag hayaang maging balakid ang pagkakaiba ng wika sa pagbibigay ng tulong. Lampas alauna ng umaga na, maliwanag pa rin ang paliparan na parang araw. Ngunit para sa apat na refugee, ang pagod ay nagsimulang kumain sa kanilang katawan hanggang sa hindi na sila makatayo. Nagpasya ang mga opisyal na dalhin ang pamilya ni Raza sa isang pansamantalang pahingahan sa likod ng service area na karaniwang ginagamit para sa mga pasaherong may emergency. Hindi malaki ang silid, dalawang mahabang sofa lamang, isang mababang mesa, at mga simpleng kulay krema na dingding. Ngunit para sa pamilyang dumaan sa matinding takot, nagbigay ito ng pakiramdam ng isang unang kanlungan pagkatapos ng maraming buwan. Nang sumara ang salamin na pinto, agad na humina ang tunog ng flight announcement sa labas. Agad na bumagsak si Arash sa sofa. Si Daria ay ayaw pa ring matulog. Umupo siya na nakayuko ang tuhod, nakatingin sa lahat ng tao ng may malaking mata, puno ng mga tanong. Nagdala si Ate Mia ng mga simpleng pagkain, kanin, itlog, at mainit na sabaw. Ang amoy ng pagkain ay mahinang kumalat sa maliit na silid. Tiningnan ni Lali ang pagkain sandali at unti-unting dumaloy ang luha. Sinubukan niyang humingi ng paumanhin sa putol-putol na Ingles. "Sorry, we have no money now for children." Mabilis na umiling si Ate Mia at sumagot, "Okay lang po, kumain na po muna kayo." Kahit na hindi lubos na naiintindihan ng kausap ang Tagalog, ang mainit na tono ng boses ay mas epektibong naiparating kaysa sa anumang pagsasalin. Isa pang opisyal, si Kapitan Reyes, na namamahala sa koordinasyon sa panig ng imigrasyon, ay pumasok at umupo at nakipag-usap ng mahinahon. Hindi siya nagsimula sa matitigas na tanong kundi nagtanong muna kung kailangan ng doktor ang mga bata, kung may sakit sila o kung may kailangan silang regular na gamot. Ang maliliit na detalye na ito ay nagpatulala kay Raza dahil inakala niyang matatanggap lamang siya ng malamig na legal na tanong. Ngunit sa halip ay nakatanggap ng mga pangunahing tanong ng pagmamalasakit. "Ligtas ba kayo at ang inyong mga anak?" Pagkatapos ng paunang pagsusuri ng dokumento, ipinaliwanag ni Kapitan Reyes sa pamamagitan ng tagapagsalin na maaaring tumagal ang mga pamamaraan, ngunit hindi hahayaan ng Pilipinas na magutom ang dalawang bata o matulog sa sahig ng paliparan. Sisikapin ng lahat ng unit na mag-ugnayan ng mabilis hanggat maaari, kabilang ang mga refugee organization, ospital kung sakaling may emergency, at mga ahensya ng pangangalaga ng bata kung kinakailangan. Matagal na nanahimik si Raza bago yumuko at tinakpan ang kanyang mga mata ng kamay. Ang katahimikan sa silid ay hindi dahil sa walang ingay kundi dahil naiintindihan ng lahat na ang lalaking ito ay nagpipilit na maging matatag ng napakatagal upang madaling maiyak. Gayunpaman, sa huli ay mahina siyang nagsabi, "I thought nobody would care." Ang pangungusap na iyon ay nagpatingin kay Ate Mia kay Kapitan Reyes. Dahil kahit matagal na silang nagtatrabaho sa sistema ng mga patakaran at papeles, alam pa rin nila ng malinaw na minsan, ang kanilang trabaho ay hindi lamang upang lutasin ang isang sitwasyon, kundi upang kumpirmahin sa isang tao na sa mundong ito,
May mga taong nakakakita ng kanilang sakit. Ang maliit na silid sa likod ng salamin na pinto sa gabing iyon ay hindi lamang isang emergency resting room kundi naging unang espasyo kung saan unti-unting lumayo ang takot at tahimik na nagsimulang bumalik ang pag-asa. Maaga pa ang umaga, ngunit ang multi-agency team ng mga opisyal ay nagsimula ng magtrabaho ng buong lakas. Walang tigil ang pagtunog ng telepono, kinopya ang mga dokumento, inilipat, muling sinuri, at ipinaliwanag sa maraming wika ng walang patid. Sa mesa, sa harap ng pansamantalang silid pahingahan, ay may manipis na folder ng pamilya ni Raza. Kung titingnan mula sa labas, maaaring ito ay isang kaso lamang sa proseso ng imigrasyon, ngunit para sa mga nasa silid na iyon, alam ng lahat na ang buhay ng tao ay hindi maaaring ibalot sa ilang piraso ng papel. Nang opisyal na makakonekta ang isang tagapagsalin, mas detalyado ang kwento ni Raza. Hindi siya tumakas dahil gusto niya ng mas magandang buhay sa ekonomiya. Tumakas siya dahil hindi siya sigurado kung makakaligtas siya kung mananatili siya sa dating lugar. Nahaharap din si Lali sa panggigipit dahil miyembro siya ng pamilya na pinagtuunan ng pansin. Ang dalawang bata ay nagsimulang mawalan ng kalayaan. Sinabi ni Raza na may mga gabi na ang headlights ng kotse ay huminto sa harap ng kanilang bahay ng mas matagal kaysa karaniwan. May mga araw na may mga estranghero na sumusunod sa kanya pagkatapos ng trabaho. At minsan, ang banta ay hindi nangangailangan ng direktang salita. Sapat na ang ipaalam sa kanila na sila ay laging binabantayan upang hindi na maging tahanan ang kanilang bahay. Nakikinig si Kapitan Reyes ng tahimik. Itinala niya ang lahat sa malinaw na sulat kamay at hindi sumasabat. Napansin ni Ate Mia na sa tuwing binabanggit sa kwento ang pagtatago ng mga bata sa likod ng bahay upang hindi makita ng mga estranghero, mahigpit na humahawak si Lali sa kanyang mga kamay hanggang sa umalsa ang mga ugat sa likod ng kanyang palad. Narinig ni Daria ang pag-uusap ng mga matatanda kahit hindi niya lubos na naiintindihan ang mga pamamaraan. Malinaw niyang naiintindihan na ang kanyang pamilya ay humihingi ng kinabukasan mula sa mga estranghero sa isang hindi pamilyar na lupain. Unti-unti siyang lumapit kay Ate Mia at kinuha ang papel at pangkulay na ibinigay ng opisyal. Nagsimula siyang gumuhit ng isang bahay na may 2 puno, asul na langit at 4 na tao na magkahawak kamay. Tiningnan ni Ate Mia ang larawan at mahinang nagtanong sa pamamagitan ng tagapagsalin. Ito ba ang bahay ninyo? Umiling si Daria bago sumagot ng maikli. Ang bahay na gusto ko. Ang sagot na ilang salita lamang ng bata ay agad na nagpabago sa kapaligiran sa silid. Dahil binibigyang diin nito na hindi lamang ito isyong legal na internasyonal, hindi lamang bilang ng mga refugee sa taunang ulat at hindi lamang maikling balita sa social media, kundi ang pinakapangunahing pangarap ng tao, magkaroon ng ligtas na lugar na matatawag na tahanan. Ang opisyal mula sa Social Welfare Office na tinawag upang tumulong ay matagal na tiningnan ang guhit ni Daria bago sinabi sa grupo na ang 2 bata ay nangangailangan ng espesyal na pangangalaga. Dahil ang psikolohiya ng mga bata na dumaan sa stress na naipon mula sa pagtakas ay madalas na mas marupok kaysa sa kanilang panlabas na anyo. Ang folder ng mga dokumento ay nanatili sa mesa, ngunit mula sa sandaling iyon, lahat ng tao sa silid ay malinaw na nauunawaan na ang kanilang tinutugunan ay hindi isang kaso kundi ang kapalaran ng isang pamilya na inilagay ang huling piraso ng kanilang pag-asa sa Pilipinas. Ang balita tungkol sa isang pamilya ng refugee na naiipit sa paliparan ay nagsimulang kumalat ng tahimik sa mga opisyal na nakabantay, sa mga convenience store sa terminal, sa mga janitor at sa mga voluntaryo na nakikipagtulungan sa mga support organization. Dahil walang opisyal na anunsyo, lahat ay pasalitang balita lamang ng maingat. Ngunit ang sumunod na nangyari ay mas maganda kaysa sa inaasahan. Halos 4 ng umaga, isang babae na may edad na may-ari ng isang maliit na karinderya na para sa mga pasahero ng flight ang nagpadala ng 4 na mainit na lugaw nang hindi tumatanggap ng pera. Sinabi lamang niya na mas madaling kainin para sa mga bata. Isang janitor ang kumuha ng maliit na manikang tela na nakasabit sa kanyang cart at ibinigay kay Arash. Ang bata, na tahimik sa loob ng maraming oras, ay unti-unting ngumiti sa unang pagkakataon
Dalawang security personnel ang magkasamang naghanap ng mga jacket para sa bata mula sa lost and found dahil alam nilang mas malamig ang hangin ng air condition sa paliparan sa madaling araw kaysa karaniwan. Wala sa mga taong ito ang may malaking posisyon, walang mataas na autoridad sa pag-apruba, at marami sa kanila ay hindi pa nga matatas mag-Ingles. Ngunit lahat sila ay ginawa ang kanilang magagawa ng natural, na tila may isang instinct na nagsasabi na kapag nakakita ng isang taong nahihirapan, lalo na ang mga maliliit na bata, ang unang dapat gawin ay hindi magtanong kung sino sila kundi magtanong kung ano ang matutulungan natin. Tinanggap ni Lali ang lugaw nang nanginginig ang mga kamay. Sinubukan niyang magpasalamat sa Tagalog bawat salita na itinuro ni Ate Mia. Salamat po. Mahina ang kanyang boses ngunit ngumiti ng malawak ang may-ari ng karinderya at sumagot. Walang anuman, anak. Kumain lang ng busog. Kahit hindi lubos na naiintindihan ni Lali ang lahat ng salita, lubos niyang naramdaman ang init na iyon sa kanyang puso. Tiningnan ni Raza ang imahe ng maraming Pilipino na pumapasok at lumalabas sa maliit na silid upang magdala ng tubig, mga diaper para sa bata, gamot sa lagnat o kahit na binalatang prutas. Sinabi niya sa tagapagsalin na sa loob ng maraming buwan, nagsimula siyang hindi maniwala na may pagmamalasakit pa rin. Dahil sa buong pagtakas niya, puro saradong pintuan lamang ang kanyang nakita, mahigpit na hangganan at mga tingin na tila siya ay isang pasanin. Ngunit dito, sa bansang bago niya lamang narating, nakatanggap siya ng tulong mula sa mga taong hindi man lang niya kilala ang pangalan. Iyon ay isang mahalagang refleksyon ng humanitarian role ng Pilipinas. Minsan, hindi ito nagsisimula sa isang internasyonal na forum o mga matatamis na pahayag kundi nasa mas maliit na antas. Sa isang mainit na mangkok ng lugaw, isang kumot, isang maliit na manikang tela o ang ngiti ng isang tindera na piniling huwag hayaang magutom ang isang batang dayuhan sa hating gabi. Ang paliparan sa gabi ay puno pa rin ng flight schedules, baggage scanners at mga anunsyo tulad ng dati. Ngunit sa maliit na sulok na iyon, ang pagkakakilanlan ng Pilipinas na may pinakamagandang kahulugan ay ipinapakita ng mga ordinaryong tao na naniniwala na ang pagmamalasakit ay hindi kailangang maghintay ng utos mula kanino man. Nang sumikat ang unang sinag ng umaga sa malalaking salamin na bintana ng terminal, bumalik ng buo ang pagmamadali ng paliparan. Ang mga bagong pasahero ay dumarating, ang mga maleta ay patuloy na hinihila sa sahig, at ang mga opisyal sa bawat punto ay nagsisimulang magpalit ng shift. Hindi pa rin bumababa ang tensyon dahil ito ang pinakamahalagang oras na magpapasya sa sistematikong paraan kung paano pangangalagaan ang pamilyang ito. Ang mga opisyal mula sa iba't ibang panig ay lumahok sa isang maikling pulong, kabilang ang imigrasyon, legal department, medical staff, social workers at coordinators ng mga internasyonal na organisasyon. Alam ng lahat na ang kaso ng refugee ay dapat tratuhin ng may pinakamataas na pagiging sensitibo dahil sabay-sabay itong may kinalaman sa seguridad, internasyonal na batas, karapatang pantao at kaligtasan ng mga bata. Malinaw na ipinaliwanag ni Kapitan Reyes na kahit na dapat sundin ang mga pamamaraan ayon sa batas, ang pangunahing punto ay hindi dapat labagin ang dignidad ng tao ng mga humihingi ng proteksyon. Ang pamilyang ito ay iminungkahi na bigyan ng mas angkop na pansamantalang tirahan at agad na suriin ng medical team ang kanilang kalusugan, lalo na ang dalawang bata na may malinaw na senyales ng pagod. Hindi nagtagal, dumating ang medical team ng paliparan. Si Daria ay bahagyang nilalagnat dahil sa kakulangan sa tulog habang si Arash ay bahagyang dehydrated ngunit sa pangkalahatan ay ligtas. Matapos ang paunang pangangalaga, mukhang mas sariwa ang dalawang bata. Isang babaeng doktor ang yumuko upang kausapin ang mga bata ng malumanay. Ginamit niya ang ngiti bilang kapalit ng wika at iyon ang nagpakumbinsi kay Arash na magpahinga ng hindi umiiyak. Ang diskusyon ay tumagal ng maraming oras. Gayunpaman, ang kapaligiran ay hindi pagtutulakan ng responsibilidad, kundi pagsisikap na makahanap ng pinakamahusay na solusyon sa loob ng kasalukuyang mga limitasyon. Maraming opisyal ng Pilipinas ang maaaring hindi madalas makaranas ng ganitong mga kaso. Ngunit ang malinaw ay ang determinasyon na lutasin ito ng may responsibilidad at pagmamalasakit ng sabay-sabay.
Nagdala si Ate Mia ng ilang magandang balita kay Lali na magkakaroon ng sapat na pagkain ng mga bata, mas angkop na tirahan at magkakaroon ng koordinasyon upang protektahan ang pamilyang ito habang naghihintay ng mga susunod na pamamaraan. Nakinig si Lali sa pamamagitan ng tagapagsalin at pagkatapos ay tinakpan ang kanyang bibig upang pigilin ang hikbi. Lumingon si Raza sa kanyang 2 anak na masarap na kumakain ng saging. Ang simpleng imaheng iyon ang nagpadama sa kanya na tila siya ay huminga sa unang pagkakataon mula nang lumapag ang eroplano sa Pilipinas. Ang umagang ito ay wala pang huling sagot, walang katiyakan kung gaano kaganda ang patutunguhan. Ngunit ang Pilipinas ay nakagawa ng isang mahalagang bagay. Ipaalam sa isa sa mga pinakamahina na pamilya na hindi sila iiwanang mag-isa sa gitna ng isang malamig na sistema. At sa isang mundo kung saan ang maraming refugee ay madalas na itinuturing na problema lamang, ang pagpili ng isang bansa na tingnan sila bilang tao muna, iyon ang tunay na puso ng humanitarian role. At sa hapon ng parehong araw, nagsimulang medyo bumuti ang sitwasyon, pinayagan ng pamilya ni Raza na manatili sa isang mas angkop na pansamantalang lugar kasama ang mga opisyal na nagpapalit-palit upang maalagaan sila ng maayos. Mukhang mas kalmado na si Daria, nakaupo sa maliit na mesa sa tabi ng bintana na may maraming puting papel, nagsimula siyang gumuhit muli. Natila ang pangkulay ang tanging wika na nakatulong sa kanya na lutasin ang pagkalito sa kanyang puso. Umupo si Ate Mia sa tabi ng bata nang hindi gaanong nagsasalita. Ginamit ng bata ang kulay asul upang kulayan ng malawak na langit, ginamit ang kulay berde upang gumuhit ng damuhan, at pagkatapos ay gumuhit ng isang bandila na nakita niya sa screen ng TV sa paliparan kagabi. Nagulat si Ate Mia nang makita na ang bandila na iyon ay hindi bandila ng Iran kundi simpleng bandila ng Pilipinas. Iginuhit ng bata ang mga taong nakatayo sa tabi ng bandila. Maraming tao, ang ilan ay naka-uniforme. Ang ilan ay naka-apron, tulad ng tindera, at ang ilan ay may dalang bag ng pagkain. Sa pamamagitan ng tagapagsalin, nagtanong si Ate Mia kay Daria, "Ano ang iginuguhit mo?" Sumagot ang bata, nang hindi tumitingala, "Ang mabubuting tao." Pagkatapos ay itinuro niya ang isang babae na may pangalan na katulad ng opisyal sa paliparan na nagbigay ng pandesal. Pagkatapos ay itinuro ang isa pang figure na may mangkok ng pagkain sa kamay na nagbigay ng lugaw. At itinuro ang isang lalaki na nakadamit na parang pulis na nagsabi na sila ay magiging ligtas. Ang sagot na iyon ay nagpatigil kay Ate Mia ng matagal. Dahil ang nakita ng mga matatanda ay pamamaraan, responsibilidad o propesyonal na obligasyon, ang isang bata ay tiningnan ito sa pinakasimpleng paraan. Sila ay mabubuting tao. Pagkatapos ng araw na iyon, isang social worker na Pilipino ang nagdala ng mga simpleng laruan at album ng larawan sa 2 bata at nagsimulang magsagawa ng psikolohikal na pagsusuri ng malumanay. Sinabi ni Daria na naaalala niya ang gabing nagmamadali silang umalis sa bahay, inimpake ni nanay ang mga damit sa maleta nang hindi binubuksan ng ilaw. Pinayuhan ni tatay na huwag siyang gumawa ng ingay at umiiyak si Arash hanggang sa kailangan niyang takpan ng mahina ang bibig ng kapatid. Ang kwentong ito ay nagpakita sa mga opisyal na malinaw na ang 2 bata ay hindi lamang tumakas sa hangganan kundi nagdala rin ng mga sugat sa puso. Sa ibang aspeto, ang kwento ng pamilyang ito ay nagsimulang pag-usapan sa loob ng mga limitasyon ng mga support organization sa Pilipinas. Marami ang nagbigay diin na mahalaga rin ang paghahanap ng huling solusyon sa pag-aalaga ng dignidad sa buong proseso upang maramdaman pa rin ng mga bata na may halaga sila, upang maramdaman pa rin ng mga magulang na hindi pa sila lubos na nabigo, at upang ang tulong ay hindi maging awa na nagpapababa sa dignidad. Ang isang piraso ng papel sa kamay ng maliit na batang babae ay naging maliit na patunay na ang pagmamalasakit ng mga Pilipino ay hindi nawala sa sistema ng administrasyon o sa ingay ng malaking lungsod. Sa kabaligtaran, ito ay sapat na malakas upang maalala sa pamamagitan ng pangkulay ng isang bata. Ang isang taong maaaring hindi maalala ang pangalan ng lahat ng opisyal, ngunit hindi kailanman malilimutan na minsan sa paliparan ng Pilipinas, maraming matatanda ang magkakasamang tumulong upang mabawasan ang kanyang takot. Pagpasok sa 2nd araw,
mas kumalat ang kwento tungkol sa pamilyang refugee mula sa Iran. Hindi ito headline, hindi ito tampok na paksa sa lahat ng pahayagan, kundi isang maliit na kwento na nagsimulang pag-usapan sa network ng mga human rights activist, voluntaryong opisyal, at mga nagtatrabaho sa refugee sa Pilipinas. Marami ang nagtanong, anong papel ang pipiliin ng Pilipinas sa ganitong sitwasyon? Ituturing ba ang mga refugee bilang na kailangang itulak palabas ng sistema ng mabilis o ituturing silang mga tao na karapat-dapat sa pangunahing proteksyon habang naghihintay ng koordinasyon? Hindi ito maliit na tanong dahil ang sagot ay magpapakita ng imahe ng bansa sa mas malalim na antas kaysa sa anumang advertisement. Sa paliparan, patuloy na nagtatrabaho ng tahimik ang mga opisyal. Walang gustong maging sensitibo o magdulot ng panik ang kwentong ito. Ngunit kasabay nito, alam ng lahat na ang paraan ng paghawak ng Pilipinas ay sinusubaybayan bilang isang halimbawa ng balanse sa pagitan ng batas at pagmamalasakit. Narinig ni Ate Mia ang ilang kasamahan na nagsasabi, paano kung marami ang dumagsa dahil sa tulong na ito, habang mahinang sumagot ang isa pa? Pero paano kung ang sarili mong anak ang naiipit sa ganito? Ang maikling dialogo na ito ay nagpapakita ng mabuti sa realidad ng lipunan. Ang pagmamalasakit ay hindi kailanman madali dahil kailangan itong harapin ang takot, kakulangan sa pag-unawa at walang katapusang limitasyon. Ngunit sa huli, ang sumusukat sa halaga ng isang lipunan ay hindi kung gaano kadali itong tumulong sa iba, kundi kung handa pa rin itong tumulong kahit hindi ito madali. Sa hapon, nagsimulang sumama ang mga humanitarian organization sa pagtatasa at pagbibigay ng karagdagang payo. Ang landas sa hinaharap ng pamilya ni Raza ay hindi pa rin tiyak. Maaaring tumagal pa ng mahabang panahon ang koordinasyon upang sila ay mailagay sa tamang proseso. Ngunit isang bagay ang malinaw, pinili ng Pilipinas na hindi hayaan ang mga unang oras ng pamilyang ito na maging karanasan ng pag-iwan. Nagsimulang mapansin ni Raza na bukod sa mga opisyal ng gobyerno, mayroon pang maraming grupo ng mga Pilipino na handang tumulong nang hindi humihingi ng anumang kapalit. Mula sa voluntaryong tagapagsalin, social worker hanggang sa mga ordinaryong mamamayan na handang tumulong sa mga kinakailangan. Sinabi niya sa tagapagsalin na sa kanyang bayan, narinig niya na madalas na pinag-uusapan ng mga bansa ang karapatang pantao sa magandang paraan sa pandaigdigang forum. Ngunit kapag ang ordinaryong tao ang nangangailangan ng tunay na tulong, hindi nila nakukuha ang ganitong init. Ang maliit na pangyayari sa paliparan ng araw na iyon ay naging malaking tanong ng lipunan ng Pilipinas ng tahimik. Anong uri ng bansa ang nais ng Pilipinas na maging sa mata ng mundo? At higit pa rito, anong uri ng bansa ang nais nitong maging sa mata ng dalawang bata na natutong umintindi na ang isang bansa ay hindi lamang nangangahulugang hangganan kundi nangangahulugang din ang mga taong naninirahan dito? Pagkatapos ng isa pang gabi, ang takot sa mata ni Lali ay nagsimulang sumama sa ginhawa. Kahit hindi pa tapos ang proseso, ang makita ang dalawang anak na busog, mahimbing ang tulog at naglalaro ng maliliit na laruan ay nagpadama sa kanya na tila siya ay huminga na muli ng normal. Umaga na iyon, humingi siya kay Ate Mia ng panulat at papel at nagtagal bago isinulat ang bawat linya sa Farsi bago ipinasalin sa Ingles sa tagapagsalin. Ang liham na iyon ay simple ngunit puno ng damdamin. Isinulat niya, dumating kami rito nang may takot. Inakala namin na kami ay tatanggihan, babalewalain, at ibabalik sa lugar na aming tinakasan. Ngunit maraming Pilipino ang nagparamdam sa amin na kami ay tao pa rin sa paningin ng iba. Ang aking mga anak ay aalalahanin ang pagmamalasakit na ito habang buhay. Nang matapos basahin ni Ate Mia ang liham, dahan-dahan siyang tumingala, bahagyang namumula ang mga mata. Hindi niya inakala na ang isang ordinaryong araw ng trabaho ay magbibigay sa kanya ng ganitong liham. Si Kapitan Reyes din, pagkatapos basahin ay tahimik na tumango at sinabing, sapat na iyan. Lumapit si Raza sa bawat opisyal sa grupo. Sinubukan niyang makipagkamay sa lahat at paulit-ulit na sinabi ang thank you sa taos-pusong boses na halos hindi na kailangan ng tagapagsalin. Nagpapasalamat ako sa tindera, sa janitor, sa pulis, sa tagapagsalin, sa doktor, at sa Pilipinas. Sa sandaling iyon,
Lahat ay pareho ang naramdaman na ang dala ng pamilyang ito ay hindi lamang bagahe kundi takot, pagkawala, at matinding kawalan ng katiyakan na mas mabigat kaysa sa kayang dalhin ng isang pamilya mag-isa. At ang kailangan nila mula sa bansang pansamantalang tinutuluyan ay hindi marami, tanging pagkain, tubig, kaligtasan, at hindi ituring na problema. Ang liham na iyon ay iningatan sa personal na file ng isang opisyal bilang isang alaala. Hindi upang ipagmalaki kundi upang ipaalala na sa gitna ng paulit-ulit na trabaho, komplikadong patakaran, at mga reklamo mula sa multidimensional na lipunan, laging may mahalagang dahilan kung bakit kailangan ng sistema ang sangkatauhan. Ang pasasalamat ni Lali ay hindi lamang paggalang kundi ang bigat ng buong karanasang pinagdaanan niya hanggang sa puntong ito. Mas mabigat ito kaysa sa anumang maleta dahil naglalaman ito ng parehong kawalan ng pag-asa sa nakaraan at bagong pag-asa na ibinalik ng Pilipinas ng magkasama. At sa isang mundo kung saan madalas na nagmamadali ang mga tao na husgahan ang isa't isa sa pamamagitan ng nasyonalidad, relihiyon o legal na estado. Ang pasasalamat mula sa isang refugee na babae ay nagpadama sa maraming Pilipino sa paliparan ng araw na iyon na ang pag-abot ng tulong sa isang tao ay maaaring maging pagdala ng halaga ng buong bansa nang hindi nila nalalaman. Marami ang nag-iisip na ang paliparan ay lugar ng mga pamamaalam at paglalakbay, hindi lugar para huminto at magpahinga. Ngunit para sa pamilya ni Raza, ang paliparan sa Pilipinas ang naging unang lugar pagkatapos ng mahabang panahon na naramdaman nila na hindi sila hinahabol, hindi nagmamadaling tumakas, at hindi natutulog habang ang kanilang mga tainga ay laging nakikinig sa bawat galaw. Habang naghihintay ng mga susunod na pamamaraan, sinikap ng mga opisyal ng Pilipinas na gawin ang lahat upang bumalik sa normal ang sitwasyon ng pamilyang ito hanggat maaari. Para kay Daria, nabigyan siya ng karagdagang pangkulay na libro. Si Arash ay may malambot na bola, ang pagkain ay inayos sa tamang oras, may gatas para sa mga bata, at may mga taong nakikipag-usap sa mga magulang ng regular upang hindi sila makaramdam ng pag-iisa sa saradong silid. Maaring mukhang maliit ang mga bagay na ito sa mga tagalabas, ngunit ayon sa prinsipyo ng pagprotekta sa mga refugee, lalo na sa mga bata, ang paglikha ng maliliit na normal na estado ay napakahalaga dahil nakakatulong ito sa nervous system at psikolohiya na nasa state of panic na magsimulang mag-relax. Sinabi ni Raza na ito ang unang pagkakataon pagkatapos ng maraming linggo na ang kanyang anak ay natulog ng hindi nagigising sa gabi. At si Daria ay nagsimulang magtanong ng mga ordinaryong tanong ng bata. Halimbawa, mayroon bang paaralan sa Pilipinas? Madalas ba umulan dito? At lahat ba ng Pilipino ay nakangiti? Ang mga tanong na ito ay nagpaiyak muli kay Lali, ngunit ito ay iba't ibang uri ng luha dahil ipinapakita nito na ang kanyang anak ay nagsimulang bumalik sa pagiging bata matapos mamuhay bilang isang maliit na matanda na laging alerto. Sa ibang aspeto, ang mga opisyal ng Pilipinas ay nagsimula na ring makipag-ugnayan sa pamilyang ito nang hindi nila nalalaman. Nagdala si Ate Mia ng larawan ng maliit na elepante o kung gusto, maaari ring larawan ng karabaw, tarsier, para sa lokal na lasa, ngunit elepante ay ayos lang, upang ipakita sa mga bata at itinuro ang mga simpleng salitang Tagalog tulad ng mabuhay, tubig, at salamat po. Ang pagbigkas ng dalawang bata sa medyo putol-putol na paraan ay nagpangiti sa lahat ng nasa silid. Kahit na hindi pa tapos ang kwento sa hinaharap, ang paliparan na ito ay hindi na lamang isang transit point. Ito ay naging isang pansamantalang pahingahan kung saan napatunayan ng Pilipinas na kahit hindi mo kayang lutasin ang lahat ng problema agad, kaya mo pa ring bawasan ang sakit ng isang tao ngayon. Ang humanitarian role ng Pilipinas ay maaaring hindi laging naitala sa mga dakilang salita. Minsan, ito ay nasa paraan ng pag-aayos ng mainit na gatas para sa mga bata bago matulog, nasa pasensyosong pagpapaliwanag sa mga magulang na natatakot, at nasa pagsisikap na gawing ligtas na lugar ang isang waiting area para sa pamilya ni Raza. Ang paliparan sa Pilipinas ay hindi na lamang isang pangalan ng lugar sa mapa, kundi ito ang lugar na nagparamdam sa kanila na maniwala muli na may pag-asa pa rin. Sa ikatlong araw ng proseso ng koordinasyon,
Sa wakas, ay nagkaroon ng mas malinaw na hakbang para sa pamilya ni Raza. Kahit na kailangan pa ring hintayin ang mga kaugnay na ahensya na magpatuloy sa pagproseso ayon sa pamamaraan, ang mahalaga ay hindi na sila pababayaan na harapin ang kapalaran ng mag-isa. Mayroong tuloy-tuloy na plano ng pangangalaga, may tumatanggap ng koordinasyon, at may proteksyon sa antas na nagpaparamdam sa pamilyang ito na makita ang kinabukasan sa kabila ng pagiging malabo pa nito. Opisyal na ipinaalam ni Kapitan Reyes ang balita kay Raza sa pamamagitan ng tagapagsalin. Tahimik na nakinig si Raza sa bawat salita. Ang kanyang tingin ay unti-unting lumipat mula sa pag-iingat patungo sa ginhawa. Paulit-ulit siyang nagtanong dahil sa takot na baka nagkamali siya ng pandinig. At nang siya ay sigurado na, lumingon siya at tiningnan si Lali na mahigpit na nakatakip ang mukha ng kamay bago sila kapwa yumakap sa kanilang dalawang anak. Walang sigawan ng kagalakan, walang matinding pag-iyak ng tuwa, tanging mahabang paghinga lamang ng mga taong nagdusa ng matagal na presyon at kakapansin lamang na isang pinto sa mundong ito ang hindi isinara sa kanila. Nakatingin si Ate Mia mula sa sulok ng silid, alam niyang hindi ito isang fairy tale ending. Kailangan pa ring harapin ng pamilyang ito ang maraming pamamaraan, mayroon pa ring mga tanong tungkol sa hinaharap, tungkol sa huling bansa, at tungkol sa isang bagong buhay na tiyak na hindi magiging madali. Ngunit sa isang araw na puno ng masamang balita mula sa lahat ng sulok ng mundo, ang makita ang isang pamilya na nakakuha ng pagkakataong huminga, nang ligtas ay isang maliit na tagumpay na may malaking kahulugan. Bago maghanda upang lumipat sa susunod na lugar ng pangangalaga, lumingon si Daria upang hanapin si Ate Mia na may hawak na lumang papel kung saan iginuhit niya ang kanyang pangarap na bahay. Ngayon, nagdagdag na siya ng mga detalye, mayroong mas maraming puno, may malaking araw at may maliit na bandila ng Pilipinas sa tabi ng bahay na iyon. Ibinigay niya ito kay Ate Mia at dahan-dahang sinabi sa Tagalog, "Salamat po." Ang dalawang pantig na iyon ay nagpaiyak agad kay Ate Mia. Dahil hindi lamang iyon pasasalamat mula sa isang batang dayuhan, kundi isang kumpirmasyon na ang desisyong tumulong ng buong puso ay maaaring magpabago ng madilim na alaala sa isang bagong simula. Ang pintuan ng paliparan ay patuloy na bumubukas at sumasara upang tanggapin ang lahat ayon sa kanyang tungkulin. Ngunit sa simbolikong kahulugan, ipinakita ng Pilipinas sa pangyayaring ito na gaano man kakomplikado ang mundo, gaano man karami ang batas at limitasyon, ang pintuan ng pagmamalasakit ay hindi dapat madaling isara. At minsan, ang isang bansa ay hindi dakila dahil sa kapangyarihan o ekonomiya, kundi dakila dahil alam nito kung sino ang dapat pagbuksan ng pintuan sa araw na wala na talaga silang mapupuntahan. Nang magsimulang bumalik sa tuloy-tuloy na proseso ng pangangalaga ang lahat, bumalik ang paliparan sa dati nitong ritmo na tila walang nangyari. Ang mga pasahero ay nagmamadali pa rin sa eroplano. Ang mga anunsyo ay patuloy na tumutunog sa pana-panahon. Ang mga kawani ay nagpapalit pa rin ng shift ayon sa oras at ang mga tindahan ay bukas upang tanggapin ang mga customer tulad ng dati. Gayunpaman, para sa mga nakasaksi sa pangyayaring iyon, walang sinuman ang katulad ng dati. Bumalik si Ate Mia sa trabaho sa kanyang counter tulad ng dati, ngunit sa kanyang puso ay naroon ang imahe ng batang babae na may hawak na papel na may guhit na bahay, ang imahe ng ina na umiiyak dahil busog ang kanyang mga anak, at ang imahe ng ama na paulit-ulit na sinasabi na hindi niya inakala na may sinumang magmamalasakit. Inamin din ni Kapitan Reyes sa kanyang kasamahan na ang pangyayaring ito ay nagpaalala sa kanya na dapat laging alalahanin na sa pagpapatupad ng batas sa mga tao, hindi dapat kalimutan na sa kabilang panig ay mga buhay at hindi isang folder ng dokumento. Para naman sa mga ordinaryong Pilipino na tumulong ng gabing iyon, maging ang nagtitinda ng lugaw, ang janitor, ang voluntaryong tagapagsalin, o ang security personnel, lahat sila ay nakakuha ng parehong aral ng hindi nagplano. Iyon ay minsan, ang pagliligtas sa mundo ay hindi nangangailangan ng malalaking bagay, kailangan lamang na hindi maging walang pakialam sa sakit na nasa harapan, maaaring nagbago na ang mundo para sa isang tao. Ang pangyayari ng pagtulong sa pamilyang refugee mula sa Iran sa paliparan sa pagkakataong ito ay hindi lamang nagpapakita ng personal na pagmamalasakit,
kundi nagpapakita rin ng mas malawak na humanitarian role ng Pilipinas, na ang Pilipinas ay maaaring maging isang pansamantalang ligtas na espasyo, isang kamay na umaabot sa oras ng emergency at isang halimbawa ng pagpapanatili ng balanse sa pagitan ng batas at dignidad ng tao sa tunay na paraan. Tiyak na hindi laging maganda ang tunay na mundo. Ang problema ng mga refugee ay isang komplikadong issue. Mayroong mga limitasyon sa mapagkukunan, patakaran at seguridad. Ngunit ang pangyayaring ito ay nagtuturo sa atin na kahit hindi natin kayang lutasin ang lahat ng problema sa isang araw, kaya pa rin nating pumili kung paano tratuhin ang mga mahihina. Hahayaan ba natin silang makaramdam na sila ay isang pasanin o hahayaan natin silang malaman na mayroon pa ring maliit na puwang sa mundong ito? Ang gabi sa paliparan na hindi natutulog, kaya't naging gabi kung saan sinagot ng Pilipinas ang isang mahalagang tanong nang hindi nangangailangan ng maraming salita. Ang sagot na iyon ay nasa mainit na lugaw, manipis na kumot, ngiti ng opisyal at ang salitang, "Salamat po" na sinabi ng batang dayuhan sa bahagyang putol-putol na boses. Marahil ang kadakilaan ng isang bansa ay hindi nasa bilang ng mga matataas na gusali o sa kapangyarihan ng negosasyon sa internasyonal na arena, kundi nasa kung ano ang ginawa ng bansang iyon sa isang pamilyang estranghero na naliligaw sa gitna ng paliparan sa isang gabi. At sa gabing iyon, pinili ng Pilipinas na tumulong